Magandang araw po sa inyong lahat mga kamatsas. Tuloy pa rin tayo dito sa tinututukan nating US Chess Championship. Round number 2 ang i-analyze natin ay sa bakbakan nila Wesley So at Christopher Yu. Mamaya, pakita ko sa inyo ang standing after round number 2. Ang ginawa ni Wesley, nag C4. English opening ang kanyang napili kontra kay Yu. At nag-mainline, pumasok, Bishop C5, D3, D5. Yan ang medyo rare line. Dito kasi ang madalas ginagawa, nagka-castle muna o kaya C6. Pangatlo yung D5. Tingnan natin. D5, C takes D5, Knight takes D5, Knight C3, hamon sa Knight, tinanggap ang exchange pero medyo pabor sa puti ito kasi yung D4 maganda oh. Nag-castle, Knight F3 at nag-E4. Ayun na nga po, novelty. Kasi sa bookline, may gumawa pa, Knight C6 ang ginawa. Pero tingnan natin itong novelty ni Yu. Sacrifice pawn para magkaroon ng queen to queen. Si Wesley pa ang hinamon sa queen to queen. Napakahilig sa queen to queen ni Wesley. F6, sacrifice yung pawn sa C7. Nag-H4. Ayan. Ano ang laman kung capturein ang pawn sa C7? May bishop takes F2 rin naman. May bawi. Wala kasing sarado kasi wala yung bishop. Okay, hindi makukulong yung bishop. Okay? Kaya nag-H4 muna. Dito kasi hindi capture yan. Mag-E3 kasi. Tapos King E2 makukulong ang bishop sa F2. Bishop D7. Nag-E3 na. Ayan na. Talagang tatagpasin na yan. At nag-Bishop B6. Time na para depensahan. King E2. Para mag-connect ang mga tore pero hindi po nagustuhan ng computer engine ang tira na yan. Dapat daw, Bishop H3. I-exchange ang strong light square bishop. Pag kinapture, pag nag-rook A, D8 check, saka palang King E2. At least wala nang danger sa light square na atake kasi wala na yung bishop. Okay? Nag-King E2, Bishop G4. Ayun. Mukhang malakas ang dating pero mas malakas po ang Bishop A5 para atakihin ang C3. Rook AC1, may Bishop E6 para atakihin ang pawn sa A2. Okay? Nag-Bishop G4, Bishop H3, takes, Rook A E8, atake sa pawn at nag-Knight D2, H5. Ayan, H5 para hindi maka G4 ang puti. Rook B1, ayun, may pasimple pero parang may nakikita akong Rook B5 dito para atakihin mamaya yung H5. Nag-Rook E6, nako, ito na po yung portion ng kunakunachi, makunat, islog-islog. Tamang positional play, oh. C4, ayan, para mag-C5. Rook C6 para pigilan at nag-E5. Ayun. Kasi double pawn para maisaayos na yung pawn structure at mawala na yung double pawn. Nag-Rook E8, capture. Napilitan tuloy si Yu na G-pawn ang ipang-capture. Yun nga lang po, medyo nahiwalay. Nagkaroon ng 2-pawn island sa king side. King F3 para maka-Knight E4 mamaya. King F7, Knight E4, F5. Ay, nako, parang may butas na yung G5. Oh. Knight D2, Bishop C5, Knight B3, B6 at nag-Rook D1. Ayun, posisyonan lang ang labanan Knight E6, Rook D5, threat sa pawn, King G6, at nag-Rook C1. Tingnan niyo yung mga tiro, mga paislog-islog lang. Nag-A5, A4, nag-Bishop E7, nilipat ba sa F6? Grabing kunatan, Bishop E5, inabangan ng Bishop doon, Bishop A3, Rook C2, Bishop E7. Ayan. Kumbaga dito, sa isip ni Yu, ano ba talagang gagawin ng puti? O anong gagawin mo, Wesley? Sige, abang na lang ako. Rook C1, Bishop A3, Rook C2, Bishop E7. Draw? Iniba ni Wesley. Ayaw niya. Bishop F6, exchange, Rook D5. Rook E7, C5. Ayun, nagkaroon na ng umangat na yung evaluation bar. Nag-Rook E8, Rook C1, Rook D8, hamon, E4. Good move. Takes. Kaya naging good move. Nagkaroon po ng way para mas maging aktibo ang king ni Wesley kumpara kay Yu. At nag-Rook B8 para pagka kumapture na dyan, may pasok ng check.
inunahan na at nag-rook takes, knight takes, and then pawn takes. Knight D3. Okay? Lamang ng isang pawn si Wesley. Weak pa yung H5 ni Yu. Nag-rook C8. Ayun, para meron din namang bawi rook C4 check para makuha yung pawn sa A4. Nag-rook D6. Ayun, pin lang ang knight. Check. King E3. At nag-rook takes A4. Yun lang. Dito mga kamatsas, ano kaya yung magandang tira ni Wesley? Madali lang makita to. Pakiguess nyo po. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat. Congrats po sa nakakita. Simple lang. Knight F4. Obligado ng hindi pa kinapture. Kala ko, ang sasabihin ko sana, obligado ng capturing to kasi makukuha ng buong buo. So parang pa-quality daw na lang. Pero talo na rin kung ganun ang gawin Ang ginawa ni Yu, King F5. Okay. Pag kinapture ng knight, may rook E4 check. Yun ang plano. Pag kinapture naman ito, mayroong rook takes F4. Chumik ulit. Wala bang ibang tira? Parang pwede naman to Ang nakikita ko dito, pag kumapture dito sa knight, doon ka capture. Ayan. Winning pa rin to, I believe. Kasi, halimbawa, ang gawin ay rook A4 o rook C4, magki-king F3 o rook B5 check pala muna. Obligado pala talaga rook A4 para may depensa yon. Tapos, magki-king F3. Tapos, unti-unting king G2, F3, check, G4, mamaya king H3, G4. Mga ganong idea. Nalalabas, two connected pass pawns, mawawala na rin yung H pawn na yan, tapos may isang pawn na babantayan. Talo ang black pagka ganun sa rook and pawn ending. Pero nag-rook D5 check, king F6, bumalik. Ayun, nakita rin ni Wesley. Tinuluyan na. Rook takes knight and rook takes B6. Rook A4, ayun Isang siya nang nakita natin. At nag-king F3. Yan ang dapat makita. Yan ang mga binibiling tira. Kasi gaganon F3, G4 mamaya Check, king G2. At dito po, nag-resign na si Yu. Kasi mag-rook B5 check na yan. Halimbawa, ituloy lang natin. Hindi lang pala rook B5 check. Kasi pag nag-A4, may ganun kagad pala. Intimano, tanggal pala kagad yung H-pawn, mga kamatsas. Ito kasi, halimbawa, wag nang pansinin yan, Capture. Gaganon lang Tapos G4 check, gapang G5, H5 check, hanggang sa yung king ay marating ang back rank. Tapos, ang gagawin din sa mga pawns, marcha lang hanggang G6, H6, may pamatsas. Obligado mabibitawan at mabibitawan ng tore ang pawn. Kakapture naman yan sa A-file. Kaya nga rook behind pass pawn, mga kamatsas. Okay, so yan po ang matinding exchange ni Wesley, kunat-kunat, at endgame, malakapablankang execution na hindi na malaya ni Yu na tagilid na pala ang position niya sa endgame. At sa standing po, standing nangunguna si Wesley So. Tied sila ni Sam Sevian with 1.5 points out of 2 rounds. And Dominguez, Aronian, Caruana, Shankland, Wander Liang, ang dami pa hanggang kay Abhimanyu Mishra 1 point, Ray Robson and Christopher Yu 0.5 lamang. Okay po, so manatili po kayong nakatutok sa ating YouTube channel para po lagi kayong nakabantay sa mga pangyayari o kaganapang malakas ang laban, lalo na po sa mga laro ni Wesley So. Maraming salamat, magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.